hawak ko pa rin ang relo ni Tiago sa likod ko, mahigpit, habang nararamdaman ko ang presensya ni Dionisio na papalapit sa akin. Ang lalaking nagtaboy sa akin noong buntis ako, 10 taon na ang nakalipas. At ngayon ay nagmamakaawang tignan ko siya kahit saglit lang. Ang hangin sa loob ng Verkil IRBP room ay tila naging malapot na lason. Bawat hininga ko ay may kasamang kaba na halos bumasag sa dibdib ko. Sa likod ng makapal na kurtina, alam kong naroon si Tiago. Naririnig ko ang halos hindi niya paghinga. Tiago, ang kanang kamay ni Dionisio. Tiago, ang lalaking nanatiling tapat sa asawa ko sa loob ng maraming taon. Pero ngayon ay nanginginig ang mga kamay na hinawakan ako kanina bago bumukas ang pinto. Tala, please, makinig ka naman. Pagsusumamo ni Dionisio, humarap ako sa kanya, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang suot kong itim na gown na gawa ng sikat na designer ay tila isang baluti, pero sa loob nito, ako pa rin ang sugatang babae na iniwan niya sa gitna ng ulan noon. Ang Dionisio Arce na nasa harap ko ngayon ay hindi ang makapangyarihang CEO na kilala ng lahat. Mukha siyang matandang pagod, may hawak na pumpon ng mga bulaklak na parang bata na nagkasala at humihingi ng tawad. Anong kailangan mo, Dionisio? Tapos na ang party. Nakuha ko na ang gusto ko. Ako na ang may-ari ng halos kalahati ng kumpanya mo. Malamig kong sabi. Bawat salita ay parang patalim na ibinabaon ko sa kanya. Pero ang totoo, ang sarili ko ang nasasaktan. Humakbang siya palapit. Isang hakbang, 2. Sa bawat paglapit niya, lalong sumisikip ang dibdib ko dahil sa relo ni Tiago na nakatago sa likod ko. Kung makikita niya ito, kung malalaman niyang ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan ay narito kasama ko, hinding-hindi kami makakalabas ng buhay sa kwartong ito. Alam kong nagkamali ako, Tala. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog simula nung makita ko ang mga anak natin sa stage kanina. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo itinago na may kambal tayo? Ang boses niya ay basag, puno ng pagsisisi na huli na para sa akin. Anak natin? Natawa ako ng mapait. Isang tunog na masakit pakinggan kahit sa sarili kong pandinig. Iniwan mo ako sa kalsada, Dionisio. Pinalayas mo ako na parang aso dahil mas pinili mo ang pera ni Isabela. Wala kang anak. Ang mga anak ko ay sa akin lang. Tala, please. Mahal pa rin kita. Hindi ako naging masaya kay Isabela. Isang pagkakamali ang lahat, sabi niya sabay abot sa kamay ko. Napaatras ako, muntik nang mabitawan ng relo. Huwag mo akong hawakan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. At doon, lalong tumigil ang mundo ko. Ang paningin niya ay bumaba sa mesa na nasa gilid ko. May nakita siya. Isang baso ng wine na may bakas ng lipstick ko at isa pang baso na tuyo na pero halatang may uminom kamakailan lang. At ang pinakamatindi, ang anino sa likod ng kurtina na bahagyang gumalaw dahil sa hangin mula sa aircon. May kasama ka ba rito? Tanong niya. Ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng paghihinala. Wala. Gusto ko lang mapag-isa. Mabilis kong sagot. Pero alam kong huli na. Ang laso ng selos ay muling gumapang sa mga mata ni Dionisio. Iyon ang Dionisio na kilala ko. Ang lalaking naniniwalang lahat ng bagay at tao ay pag-aari niya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana, patungo sa kurtina kung saan nakatago ang lalaking nagligtas sa akin noong gabing mamatay na ako sa ospital. Ang lalaking sa ngayon ay lihim kong minamahal sa gitna ng aking paghihiganti. Sigurado ka ba? Tanong ni Dionisio habang ang kamay niya ay malapit na sa tela ng kurtina. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Ang takot na mabuking ay mas matindi pa sa takot na mamatay. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito kay Tiago. Tungkol ito sa kahihiyang sasabog sa buong Manila kung malalaman nilang ang biktima at ang espiya ay nagtatagpo sa dilim. Dionisio, tumigil ka. Sigaw ko. Pilit na kinukuha ang atensyon niya. Gusto mong malaman kung bakit hindi ko sinabi ang tungkol sa mga bata?
Dahil ayaw kong lumaki silang katulad mo. Isang traidor, isang mamamatay tao. Tumigil ang kamay niya. Lumingon siya sa akin. Ang mukha ay namumula sa galit at sakit. Traidor? Ginawa ko lang ang kailangan para sa pamilya natin noon. Pamilya mo? O ang ambisyon mo? Habang nagtatalo kami, nakita ko mula sa gilid ng aking mata ang dahan-dahang pag-atras ni Tiago patungo sa gilid ng kurtina. Sinusubukang humanap ng tiempo para makalabas ng hindi napapansin. Pero ang bawat galaw niya ay parang isang dagundong sa pandinig ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Dionisio. Isang tawag mula kay Isabela. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay muli sa kurtina. Ang tensyon ay halos sumabog na. Hindi pa tayo tapos, Tala, banta niya. Inilapag niya ang mga bulaklak sa mesa, eksakto sa tabi ng baso ni Tiago. Sa pagkakataong iyon, tumalikod siya para sagutin ang tawag. Yes, Isabela, papunta na ako. Huminga ako ng malalim, pero hindi pa rin ako gumagalaw. Nang tuluyan siyang makalabas ng pinto, agad na lumabas si Tiago mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang barong ay may bahid ng gulo. Tala! Mahina niyang tawag. Hinarap ko siya. Ang galit at takot ay magkahalo sa dibdib ko. Itinaas ko ang kanyang relo at isinuot ito sa kanyang nanginginig na kamay. Muntik na tayo, Tiago, bulong ko. Muntik na. Alam ko, sagot niya, sabay hawak sa pisngi ko. Ang init ng kanyang palad ay kabaligtaran ng lamig ng paghihiganti ko. Pero hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa iyo. Kapag nalaman niya ang totoo, papatayin niya tayong dalawa. Tinitigan ko siya sa mata. Sa lalaking ito, nakikita ko ang kaligtasan. Pero sa labas ng pintong ito, naghihintay ang impyernong ako mismo ang gumawa. Paano ko itutuloy ang paghansira kay Dionisio kung ang tanging sandigan ko ay ang lalaking nakatali rin sa kanya? Umalis ka na, sabi ko, pilit na kumakawala sa hawak niya. Bago ka pa makita ng mga tauhan niya sa hallway. Tala, itigil na natin ito. Sumama ka na sa akin. Iwanan na natin ang paghihiganti na ito. Pagsusumamo ni Tiago, umiling ako. Hindi ko kayang tumigil hanggat hindi ko nakikitang gumagapang sa lupa ang taong kumuha ng 10 taon ng buhay ko. Iniwan niya ako sa kwartong iyon, puno ng amoy ng mga bulaklak na bigay ni Dionisio at ang natitirang init ng presensya ni Tiago. Paglabas ko ng VIP room, sinalubong ako ng mga flash ng kamera at ang mapanuring tingin ni Doña Pilar mula sa malayo. Hindi ko alam na sa mga sandaling iyon, ang anak ni Dionisio na si Marcos ay nakatayo sa isang sulok, hawak ang kanyang tablet. Pinapanood ang live feed mula sa nakatagong kamera sa loob ng VIP room na ipinalagay mismo ni Isabela. Ang sekretong akala namin ay ligtas sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon ay simula pa lang pala ng aming pagbagsak. Gusto kong isipin na mas mabuti akong tao kaysa kay Dionisio. Pero habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin ng elevator, alam kong mas madumi ang kaluluwa ko ngayon dahil sa bawat halik na ninanakaw ko kay Tiago. Mabigat ang bawat hakbang ko palabas ng hotel. Sa labas, nagsisimulang pumatak ang ulan. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasampal sa aking balat. Tila nagpapaalala sa akin ng isang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. 10 taon na ang nakalipas. Pero ang hapdi ng gabing iyon ay parang sariwang sugat pa rin na binubudburan ng asin. Sumakay ako sa aking sasakyan, pero hindi ko agad pinaandar ang makina. Hinawakan ko ang aking tiyan, kahit wala na ang kambal doon. Doon ko naramdaman ang luma at maliit na peklat mula sa aking operasyon. Isang permanenteng paalala ng kalupitan ni Dionisio. Ma'am Tala, ayos lang po ba kayo? Tanong ng driver ko. Ayos lang, mangyaring magmaneho na tayo, sagot ko. Pero ang totoo ay nanginginig ang aking mga kamay. Habang pinapanood ko ang mga patak ng ulan sa bintana, bumalik ako sa gabing iyon. Ang gabi kung kailan ang langit ay tila nakikiramay sa aking paghagulgol. Lumabas ka. Hindi kita kailangan dito. Ang kailangan ko ay ang puhunan ni Isabela.
Hindi ang isang pabigat na katulad mo. Ang boses ni Dionisio ay umaling-awngaw sa malaking mansyon. Noon, 8 buwan na akong buntis. Hirap na hirap akong lumakad. Bit-bit ang isang maliit na bag ng mga damit. Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. Lumuhod ako sa harap niya. Nakiusap na kahit para na lang sa mga bata. Huwag niya akong itapon sa gitna ng bagyo. Pero ang tanging natanggap ko ay ang pagtalikod niya at ang malakas na pagbagsak ng pinto. Napadpad ako sa isang waiting shed. Basang-basa, nanginginig sa ginaw, at nagsisimulang makaramdam ng matinding sakit sa aking puson. Akala ko, doon na matatapos ang buhay ko at ng mga anak ko. Pero sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumapit sa akin. Isang lalaking may hawak na payong, ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Si Tiago. "Ma'am Tala, anong ginagawa niyo rito?" Bulong niya noon. "Pinagbabawalan ako ni Sir Dionisio na sundan kayo, pero hindi ko kayang iwanan kayo rito." Si Tiago ang nagbuhat sa akin. Siya ang nagdala sa akin sa isang maliit na pampublikong ospital. Habang nakahiga ako sa stretcher, duguan, at halos mawalan na ng malay, narinig ko ang boses niya. "Huwag kayong bibitiw, ma'am. Lalaban tayo." Ibinigay niya sa akin ang lahat ng perang nasa pitaka niya, ang kanyang sahod para sa buwan na iyon, bago siya mabilis na umalis dahil baka mahalata ni Dionisio ang pagkawala niya. Simula noon, itinanim ko sa isip ko, mabubuhay ako para maghiganti. At si Tiago, sa kabila ng pagiging tauhan ni Dionisio, ay naging simbolo ng aking kaligtasan. Bumalik ako sa kasalukuyan nang tumunog ang aking telepono. Isang text mula kay Maricel. "Tala, nakauwi ka na ba? Nag-aalala ako. Nakita ko ang tingin ni Doña Pilar sa inyo ni Tiago kanina bago kayo maghiwalay. Mag-ingat ka. Ang matandang iyon ay may mga mata sa likod ng kanyang ulo." Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Si Doña Pilar. Ang biyenan kong kailanman ay hindi ako tinanggap dahil sa aking simpleng pinagmulan. Ang babaeng nanalangin pa yata na mamatay ako noong pinalayas ako ni Dionisio. Pagdating ko sa aking penthouse, sinalubong ako ng katahimikan. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog kasama ang kanilang yaya. Lumapit ako sa kanilang silid, hinalikan ang kanilang mga noo, at doon ko naramdaman ang bigat ng aking mga desisyon. Ano ang iisipin nila kung malalaman nilang ang nanay nila ay nakikipaglaro sa apoy kasama ang tauhan ng kanilang ama? Biglang may kumatok sa aking pinto. Hindi ito ang yaya. Ang katok ay mabilis at tila may halong pagmamadali. Nang buksan ko ang pinto, laking gulat ko nang makita si Tiago. Hingal na hingal siya, basa ng ulan ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. "Tiago, anong ginagawa mo rito?" "Delikado ito," sabi ko habang hinihila siya papasok. "Alam ko, Tala, pero kailangan mong malaman." "Ang video," sabi niya, halos hindi makahinga. "Anong video?" "May nakatagong camera sa VIP room kanina. Nakita ko si Isabela na hawak ang kanyang tablet bago ako nakalabas ng hotel." Ngumingiti siya, Tala. Alam niya na naroon ako nun sa loob kasama mo." Naramdaman ko ang lamig na gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Ang plano kong dahan-dahang ubusin si Dionisio ay tila biglang bumaliktad. Kung hawak ni Isabela ang ebidensya ng aming pagtatagpo, hindi lang ang aking reputasyon ang hihulog, kundi pati na rin ang pagkakataon kong makuha ang hustisya para sa 10 taon kong paghihirap. Anong gagawin natin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Hinawakan ni Tiago ang aking mga balikat. Kailangan nating unahan siya. Pero may isang problema. Ano? Kasama ni Isabela, si Doña Pilar, at papunta sila rito sa building mo ngayon. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng doorbell. Pero hindi lang ito simpleng doorbell. Ito ay ang malakas at walang tigil na pagpindot ng isang taong galit na galit. Sa labas ng pinto, narinig ko ang boses na kinatatakutan ko. Ang matalim at mapanghusgang boses ni Doña Pilar. "Tala, buksan mo ang pintong ito.
Alam kong itinatago mo ang ahas na iyan sa loob. Tumingin ako kay Tiago. Ang takot sa kanyang mga mata ay refleksyon ng sarili kong takot. Sa isang pagkakamali, ang lahat ng aking binuo ay maglalaho na parang bula sa ilalim ng ulan. Sinasakal ako ng takot, pero kasabay nito ay ang kakaibang kaba na tila mas masarap pa sa tamis ng tagumpay ang panganib na mahuli kaming dalawa sa loob ng kwartong ito. Mabilis kong itinulak si Tiago patungo sa aking walk-in closet. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, Tiago. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa kaba. Isinara ko ang pinto ng closet at huminga ng malalim. Tumingin ako sa salamin. Ang mukha ko ay maputla. Ang mga mata ko ay tila nagsusumigaw ng sikreto. Inayos ko ang aking silk robe at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto ng penthouse. Ang bawat kalabog mula sa labas ay tila sipa sa aking dibdib. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng nanlilisik na mga mata ni Doña Pilar at ang mapanuyang ngiti ni Isabela. Ano itong drama na ito, Doña Pilar? Gabing-gabi na, nambubulahaw kayo sa tapat ng bahay ko. Matapang kong bungad. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang gumuho sa kinatatayuan ko. Huwag mo kaming lokohin, Tala. Alam naming pumasok dito si Tiago. Nakita siya ng driver ko na pumasok sa elevator ng building na ito. Sigaw ni Isabela habang sinusubukang sumilip sa loob ng aking sala. Security! Sigaw ko sa intercom sa gilid ng pinto. May mga taong nanggugulo rito sa unit ko. Pakiakyat agad. Bahagyang natigilan si Doña Pilar. Hindi niya inakalang gagamitin ko ang aking kapangyarihan laban sa kanila. Ang kapal ng mukha mo, Tala. Pagkatapos mong akitin ang asawa ng anak ko kanina sa gala, ngayon naman ay ang empleyado niya ang biktima mo. Wala ka talagang pinipili. Wala akong kailangang ipaliwanag sa inyo. Sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. At kung may video man kayo, Isabela, bakit hindi nyo ipakita ngayon? O baka naman, puro pananakot lang kayo dahil desperada na kayong sirain ako. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Isabela. Tama ako. Hindi pa malinaw ang ebidensya niya. Maaaring nakita nila si Tiago na pumasok. Pero wala silang pruweba na narito siya sa loob para sa isang bawal na dahilan. Umalis na kayo bago ko tawagan ang mga press at ibalita kung paano nyo pinapahiya ang sarili nyo rito. Banta ko. Nang dumating ang mga security guards, wala silang nagawa, kundi ang umalis ng may kasamang matitinding mura. Isinara ko ang pinto at napasandal ako rito, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang pawis ko ay malamig, ang puso ko ay hindi tumitigil sa pagkarera. Lumabas si Tiago mula sa closet. Nilapitan niya ako at tinulungang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Kailangan ko nang umalis, Tala. Mas lalong magiging kahina-hinala kung magtatagal pa ako rito, sabi niya. Pero hindi niya binitawan ang mga kamay ko. Tiago, bakit ba natin ito ginagawa? Tanong ko sa kanya. Gusto kong wasakin si Dionisio pero bakit parang ako ang unti-unting nawawasak sa ginagawa nating ito? Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagnanasa. Dahil sa 10 taon na panunood ko sa iyo mula sa malayo, Tala. Ngayon ko lang naramdaman na buhay ako. Kahit mali, kahit bawal, hindi ko kayang tumalikod muli sa iyo. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Ang distansya sa pagitan namin ay naglaho. Hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng takot, pagsisisi, at gutom na matagal nang itinago. Sa bawat dampi ng kanyang labi, nakakalimutan ko ang aking plano. Nakakalimutan ko ang galit ko kay Dionisio. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bawal na ligaya na unti-unting pumapatay sa aking konsensya. Pero bago pa lumalim ang lahat, tinulak ko siya ng bahagya. Ang fade to black na sandaling ito ay nag-iwan sa akin ng mas matinding dusa kaysa sa saya. Umalis ka na, Tiago. Gamitin mo ang fire exit, utos ko, habang iniiwas ang aking paningin. Tala, bukas sa opisina. Mag-ingat ka. Mas lalong hihigpitan ni Dionisio ang pagbabantay sa atin.
Huling bilin niya bago lumabas ng pinto. Nang maiwan akong mag-isa, pumasok ako sa kwarto ng aking mga anak. Tinitigan ko ang kanilang mga inosenteng mukha. Isang malaking kasalanan ang ginagawa ko. Ginagamit ko si Tiago bilang aking espiya, bilang aking konma o pawn sa larong ito ng paghihiganti. Pero ang totoo, nahuhulog na ako sa kanya. Kinuha ko ang aking laptop at tiningnan ang huling ulat tungkol sa kumpanya ni Dionisio. Malapit na. Konti na lang at babagsak na siya. Pero sa bawat hakbang ko, patungo sa kanyang pagbagsak, parang may humihila rin sa akin, pababa sa putikan. Kinabukasan, pagpasok ko sa Vega Transglobal, sinalubong ako ng isang balitang hindi ko inaasahan. Ma'am Tala, may sulat po para sa inyo mula sa Board of Directors ng kumpanya ni Sir Dionisio, sabi ng sekretarya ko. Binuksan ko ang envelope. Ang aking mukha ay namutla. Hindi tungkol sa merger ang sulat. Ito ay isang imbitasyon para sa isang emergency meeting dahil sa isang leak ng mga confidential files na tanging ako at si Tiago lang ang may access. At ang mas masama, sa ilalim ng sulat ay may nakasulat na kamay. Alam ko ang ginawa niyo kagabi. Maghanda ka dahil hindi lang kumpanya ang mawawala sa iyo. DA, nabitawan ko ang papel. Si Dionisio. Alam niya. Hindi niya kailangan ng video ni Isabela. May iba siyang paraan para malaman ang katotohanan. At ngayon, ang buhay ni Tiago ay nasa panganib dahil sa akin. Hinalikan niya ako sa loob ng elevator habang alam naming ang mga kamera ni Dionisio ay nakatitig sa amin na parang mga mata ng buwaya. Naghihintay lang ng isang maling galaw para lamunin kami ng buo. Pumasok ako sa boardroom ng RC Holdings na tila isang reyna, pero sa loob ko, bawat tibok ng puso ko ay isang babala. Nakaupo si Dionisio sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop at ang kanyang mga mata ay parang nanunuri ng bawat hibla ng aking pagkatao. Sa gilid niya, nakatayo si Tiago, formal, malamig, at hindi man lang tumitingin sa direksyon ko. Good morning everyone. Bungad ko, sabay lapag ng aking branded na bag sa mesa. Narinig ko, may leak daw. Akala ko ba ang kumpanyang ito ay kasing tibay ng bakal? Bakit tila nabubutas na ang barko niyo? Tumingin si Dionisio kay Tiago bago muling ibinaling ang paningin sa akin. The leak is internal, Tala. Someone from the inside is feeding information to Vega Transglobal. At alam nating lahat na ikaw ang pinaka-interesadong makita akong bumagsak. Isang malaking akusasyon yan, Dionisio. Sagot ko nang may halong tawa. Baka naman ang mga tauhan mo mismo ay sawa na sa pamamalakad mo? O baka naman, hindi mo lang sila binabayaran ng tama. Lumingon si Dionisio kay Tiago. Tiago, ikaw ang may hawak ng security protocols. Paano nakalabas ang mga files na ito? Nararamdaman ko ang tensyon sa katawan ni Tiago. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Sinisiyasat ko na ang server logs, sir. Pero sa ngayon, wala kaming makitang bakas ng external hacking. Mukhang ginamit ang isang authorized access key. Authorized access key. Ulit ni Dionisio. Dahan-dahang tumayo at lumapit kay Tiago. Inayos niya ang kurbata ni Tiago ng napakahigpit. Tila sinusakal ito ng dahan-dahan. Sino-sino lang ba ang may hawak ng keys na yan? Ako, ikaw, at si Isabela. Sino sa inyo ang traidor? Dionisio, stop this. Singit ko, pilit na itinatago ang kaba. Huwag mong pagbintangan ang mga taong tapat sa iyo dahil lang sa paranoia mo. Pinitawan ni Dionisio ang kurbata ni Tiago at tumingin sa akin ng may mapanganib na nangiti. Paranoia? O baka naman intuition? Anyway, the meeting is over. Tiago, stay here. I need to talk to you privately. Lumabas ako ng boardroom na nanginginig ang mga tuhod. Alam kong bawat segundo na nananatili si Tiago sa loob ng kwartong iyon, kasama si Dionisio ay isang panganib. Dumiretso ako sa parking lot at naghintay sa loob ng aking sasakyan. Pagkaraan ng 20 minutos, lumabas si Tiago. Mabilis siyang sumakay sa driver's seat ng kanyang kotse
at pinasundan ko siya patungo sa apartment ni Maricel. Pagpasok namin sa unit, agad akong niyakap ni Tiago. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang katawan ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ng pagkakaunat. Tala, kailangan nating tumigil, bulong niya sa leeg ko. Pinagdududahan na niya ako. Kanina sa loob, tinanong niya ako kung bakit amoy babae ang barong ko pag uwi ko kagabi. Anong sinabi mo? Tanong ko, habang hinahaplos ang kanyang likod. Sabi ko galing ako sa isang bar para makipag-meeting sa mga suppliers. Pero hindi siya naniwala. Alam ko, nararamdaman ko. Nagpapalaki lang siya ng butas bago niya ako tuluyang ibaon. Hinarap ko siya. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Tiago, ayaw kong mapahamak ka. Pero kung hindi natin itutuloy ito, mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo natin. Ang kumpanya niya, isang pirma na lang, babagsak na ang stock prices nila. Mas mahalaga ka kaysa sa kumpanyang iyon. Sigaw ni Tiago, sabay hawak sa mukha ko. Tala, mahal kita. Hindi ko na alam kung ang ginagawa ko ay para pa sa paghihiganti mo o para sa atin. Pero natatakot ako na kapag nalaman niya ang lahat, ikaw ang unahin niyang saktan sa gitna ng apartment na yun kung saan ang tanging liwanag ay ang mula sa mga poste sa labas. Muli kaming nagpadaig sa tukso. Ang bawat haplos niya ay tila isang paraan ng paghingi ng tawad sa mga kasalanang ginagawa namin. Hinalikan niya ako ng masidhi. Isang halik na may lasa ng pait at takot. Ang init ng kanyang balat laban sa akin ay ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin na buhay ako. Sa kabila ng lahat ng dumi ng aking mga plano, dahan-dahan kaming bumagsak sa sofa. Ang mga bulong ng pagmamahal ay naging mga ungol ng pagsisisi. Pero bago pa kami tuluyang malunod sa isa't isa, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Hindi tumitigil ang pag-vibrate. Pilit kong inabot ang phone habang ang labi ni Tiago ay nasa balikat ko pa rin. Isang text mula kay Maricel. Tala, nasaan ka? Tumawag ang yaya nyo. Pumunta si Dionisio sa bahay mo ngayon at kinuha ang kambal. Sabi niya, ilalayo niya ang mga bata sa isang makasalanang ina. Bigla akong naitulak palayo kay Tiago. Ang mundong akala ko ay kontrolado ko ay biglang gumuho. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay naging isang apoy na sumusunog sa aking bituka. Ang mga anak ko, bulong ko, ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Tiago, kinuha niya ang mga anak ko. Kasabay ng balitang iyon, narinig namin ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng building. Hindi lang si Dionisio ang kumuha sa mga anak ko. Inireport din niya kami para sa pangangalun niya. Ang lason ng aming pagmamahalan ay naging isang bitag na kumuha sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ninakaw ni Dionisio ang mga anak ko. At habang naririnig ko ang sirena ng pulis sa labas, ang tanging naiisip ko lang ay ang amoy ng pabango ni Tiago na nakakapit pa rin sa balat ko. Isang ebidensya ng aking kataksilan na maaaring maging mitsa ng tuluyang pagkawala ng mga bata. Nanginginig ang buong katawan ko habang mabilis na isinusuot ang aking blusa. Ang tunog ng sirena ay tila lalong lumalakas. Bawat haginit nito ay parang hatol ng kamatayan sa aking konsensya. Tumingin ako kay Tiago. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon pero may halong takot. Tala, dumaan ka sa likod. Hindi tayo pwedeng makitang magkasama rito. Bulong ni Tiago habang inaayos ang kanyang sariling gamit. Paano ang mga anak ko, Tiago? Papatayin ko si Dionisio kapag may mangyaring masama sa kanila. Halos pasigaw kong sabi, pero agad akong tinakpan ni Tiago sa bibig. Huminahon ka. Alam ko ang pasikot-sikot sa mansyon. Pupunta ako roon bilang tauhan niya. Ikaw, pumunta ka roon bilang ina. Magpanggap tayong walang alam. Utos niya. Sumunod ako. Paglabas ko ng building, laking gulat ko nang makitang ang sirena ay hindi para sa amin. Ito ay isang ambulansya na dumaan lang patungo sa kabilang kalsada. Isang illusion of safety.
Huminga ako ng malalim, pero ang kaba ay hindi nawala. Sumakay ako sa sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa mansyon ng mga Archie. Ang impyernong pinanggalingan ko 10 taon na ang nakalipas. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng maliwanag na mga ilaw ng mansyon. Sa loob ng dining room, nakalatag ang isang marangyang hapunan. Nakaupo si Dionisio sa dulo, kalmado, habang hinihiwa ang kanyang steak. Sa tabi niya ay si Isabela, na may suot na mapang-uyam na ngiti. At sa kabilang dulo ay si Doña Pilar, na abala sa pagdarasal ng rosaryo habang nakatingin sa akin ng matalim. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw ko pagkapasok ko. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dionisio. Maupo ka muna tala. Masamang nag-uusap ng gutom. Kumain tayo bilang isang pamilya. Hindi tayo pamilya, Dionisio. Ibigay mo sa akin ang mga bata o tatawag ako ng pulis. Pulis? Natawa si Dionisio, isang tunog na nagpataas ng balahibo ko. Sige, tumawag ka. Ipakita natin sa kanila ang report mula sa private investigator ko tungkol sa madalas na pagbisita mo sa isang secret apartment kasama ang isang lalaki. Sino nga uli yun, Isabela? Hindi pa namin sigurado ang muka, darling. Sagot ni Isabela habang tinititigan ang aking leeg. Pero tala, may pulang marka ka sa leeg mo. Kagat ba yan ng lamok o kagat ng isang ahas? Agad kong itinaas ang kwelyo ng aking damit. Ang hininga ko ay bumabara sa aking lalamunan. Ang internal conflict ay sumasabog sa loob ko. Gusto kong sumigaw at aminin ang lahat. Pero kailangan kong maging matatag para sa mga anak ko. Nasa itaas sila, natutulog. Sabi ni Doña Pilar nang hindi tumitingin sa akin. Sa wakas, narito na sila sa lugar kung saan sila dapat lumaki. Hindi sa tabi ng isang babaeng walang moralidad. Wala kayong karapatan, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Eksaktong pagkatapos niyon, pumasok si Tiago sa dining room. Sir, handa na po ang mga security reports para sa gabi, sabi niya. Ang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. Tumingin si Dionisio kay Tiago, pagkatapos ay sa akin. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa aming dalawa. Tiago, maupo ka. Samahan mo kaming kumain, utos ni Dionisio. Sir, hindi po nararapat. Naupo ka, sigaw ni Dionisio na nagpatalon sa amin. Napilitang maupo si Tiago sa tapat ko. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang takot na dumadaloy sa pagitan namin. Bawat kalansing ng kutsara at tinidor ay parang tunog ng isang bomba na malapit nang sumabog. Alam niyo, panimula ni Dionisio habang dahan-dahang kumakain, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang tinatraidor ako sa loob ng sarili kong pamamahay. Tiago, ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko, di ba? Opo, sir, sagot ni Tiago. Nakatingin lang sa kanyang plato. Kaya siguro, amoy na amoy ko ang pabango mo rito sa upuan nakatabi ni Tala, sabi ni Dionisio. Sabay amoy sa hangin ng malalim. Tumigil ang mundo ko. Ang razor's edge ay narito na. Ang amoy ni Tiago, ang amoy na nanggaling sa pagyakap niya sa akin kanina, ay tila isang silent witness sa aming kasalanan. Dionisio, tigalan mo ang pagiging praning. Sabi ko, pilit na ibinabalik ang atensyon sa akin. Narito ako para sa mga anak ko. Magkano? Magkano ang kailangan mo para ibalik mo sila at mawala na ako sa buhay mo? Hindi pera ang kailangan ko, Tala, sabi ni Dionisio habang tumatayo at lumalapit sa likuran ni Tiago. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Tiago. Gusto ko ang katotohanan. Tiago, tignan mo ako sa mata. Nasaan ka kaninang 8:00 ng gabi? Tumingin si Tiago kay Dionisio. Nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang sentido. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang dulo ng sapatos ni Tiago na bahagyang tumama sa paa ko. Isang tahimik na komunikasyon ng pamamaalam o babala. Nasa opisina po ako, sir. May tinatapos na files. Sagot ni Tiago ng diretsyo. Biglang kinuha ni Dionisio ang kanyang cellphone at iniharap sa amin ang isang litrato. Hindi ito video, pero ito ay isang malinaw na kuha.
ng sasakyan ni Tiago na nakaparada sa tapat ng building ni Maricel. At sa gilid nito ay ang anino ng isang lalaki at babae na magkayakap sa bintana ng itaas na palapag. Ang malas mo naman, Tiago. Nakalimutan mong may GPS tracker ang sasakyang binigay ko sa iyo. Bulong ni Dionisio. Bago pa man makakilos si Tiago, biglang bumukas ang pinto sa itaas at narinig namin ang malakas na iyak ng aking mga anak. Mama! Mama! Tumayo ako para tumakbo sa kanila, pero hinarangan ako ng mga bodyguard ni Dionisio. Dionisio, parang awa mo na. Sigaw ko. Gusto mo ang mga anak mo, Tala? Tanong ni Dionisio habang dahan-dahang inilalabas ang isang baril mula sa ilalim ng mesa at itinututok ito sa ulo ni Tiago. Aminin mo sa harap ng nanay ko at ni Isabela. Sino ang lalaking kasama mo sa kwartong iyon? Kung hindi ka aamin, hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. At sisiguraduhin kong hindi na rin makakalabas ng buhay ang tapat na asong ito sa mansyon ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang buhay ng lalaking mahal ko, kapalit ng katotohanang wawasak sa karapatan ko sa aking mga anak. Ang eye of the storm ay narito na at wala kaming takas. Ibinuka ko ang aking bibig para aminin ang lahat, pero ang boses ni Tiago ang bumasag sa katahimikan bago ko pa masabi ang kanyang pangalan. Isang pag-amin na hindi para iligtas ang sarili niya, kundi para ibaon ako sa mas malalim na kahihiyan. Ang malamig na dulo ng baril ay nakadiin pa rin sa sentido ni Tiago. Nakita ko ang isang patak ng pawis na gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga. Sa kabila ng panganib, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Puno ng babala, puno ng pagmamahal na ipinagbabawal ng langit. Dionisio, ibaba mo ang baril na iyan. Sigaw ko, ang boses ko ay basag at nanginginig. Hindi mo kailangang gawin ito. Kung gusto mo akong parusahan, gawin mo. Pero huwag mong idamay ang mga taong walang kinalaman. Natawa si Dionisio, isang tuyot at nakapaninindig balahibong tawa. Walang kinalaman? Tala, sa tingin mo ba ay bulag ako? Sa tingin mo ba ay hindi ko nararamdaman ang kuryente sa pagitan ninyong dalawa? Ang bawat tingin, ang bawat buntong hininga. Akala nyo ba ay ganoon ako katanga? Darling, bakit mo pa pinatagal? Singit ni Isabela habang dahan-dahang humihigop ng wine. Kitang-kita naman sa mukha ni Tala ang takot. Takot na mawala ang kanyang hero. Nakakasuka ang eksenang ito. Isang CEO na nakikipagtalik sa isang hamak na bodyguard. How cheap. Tumahimik ka, Isabela. Bulyaw ko. Lumingon ako kay Doña Pilar na hanggang ngayon ay hindi tumitigil sa pag-ikot ng kanyang rosaryo. Ma, parang awa niyo na. Kausapin niyo ang anak niyo. May mga bata sa itaas. Ayaw niyo bang lumaki ang mga apo niyo na ang tatay ay isang mamamatay tao? Tumigil si Doña Pilar at tumingin sa akin ng may malamig na pagkamuhi. Ang kasalanan ay nagsimula sa iyo, Tala. Kung nanatili kang tapat at hindi ka bumalik dito para maghasik ng gulo, hindi aabot sa ganito ang anak ko. Ikaw ang may hawak ng gatilyo, hindi si Dionisio. Bumalik ang tingin ko kay Dionisio. Mas lalo niyang idiniin ang baril kay Tiago. Ano na, Tala? Isang pangalan lang. Sabihin mo sa akin na si Tiago ang lalaking kasama mo sa kwarto. At baka lang, hayaan ko siyang mabuhay. Pero ang mga bata, hinding-hindi mo na sila mahahawakan. Tumingin ako kay Tiago. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang labi. Tila bumubulong ng huwag. Pero paano ko siya matitiis? Paano ko hahayaang dumanak ang dugo ng tanging lalaking nagparamdam sa akin na may halaga ako? Ako? Panimula ko, ang luha ay tuluyan nang umagos sa aking mga pisngi. Ako ang nag-aya sa kanya, Dionisio. Ako ang lumapit. Ako ang nambulag sa kanya. Huwag mo siyang saktan. Papatayin ko ang sarili ko kung kailangan. Pitawan mo lang siya. Tala, tumahimik ka. Biglang sigaw ni Tiago. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Sir, huwag kang maniwala sa kanya.
Nababaliw na siya sa kagustuhang makapaghiganti sa iyo. Ang totoo, ang totoo ay may iba siyang lalaki. At hindi ako yun. Pinoprotektahan ko lang siya dahil utos mo na bantayan ko siya. Sinungaling, sigaw ni Dionisio. Sabay sipa sa binti ni Tiago na naging sanhi ng pagluhod nito. Pinoprotektahan o tinitikman. Amoy na amoy kita sa kanya, Tiago. Ang bawat himaymay ng balat niya ay amoy kataksilan mo. Sa gitna ng gulo, narinig namin ang malakas na kalabog mula sa itaas. Sinundan ng hiyaw ng aking anak na si Marcus. Mama! Mama! Buksan niyo ang pinto. Ang iyak ng anak ko ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain na mayroon ako. Sinunggaban ko ang braso ni Dionisio. Nagpumiglas siya. At sa isang saglit, ang baril ay tumama sa sahig at pumutok. Bang! Ang tunog ay umaling-awngaw sa buong dining room. Tumigil ang lahat. Napasandal ako sa pader. Hawak ang aking dibdib. Pilit na hinahanap ang hangin. Tumingin ako sa sahig, sa mesa, sa mga tao. Hanggang sa makita ko ang dugo na dahan-dahang bumabahid sa puting carpet. Hindi si Tiago ang natamaan. Hindi rin si Dionisio. Nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang balikat at ang kanyang mukha ay puno ng gulat bago siya dahan-dahang natumba. Ang ligaw na bala ay tumama sa kanya. Isabela! Sigaw ni Dionisio. Binitawan niya si Tiago at mabilis na napatakbo sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, hindi nag-aksaya ng panahon si Tiago. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako patayo. Tala, takbo, ngayon na. Ang mga bata, Tiago, ang mga bata. Pagsusumamo ko, hindi mo sila makukuha ngayon. Mas lalong mapapahamak sila kung magpapatuloy ang barilan. Kailangan nating kumuha ng tulong. Takbo. Tumakbo kami palabas ng mansyon habang naririnig namin ang mga sigaw ni Dionisio at ang pag-atungal ni Doña Pilar. Ang ulan sa labas ay tila naging isang madilim na tabing na nagkukubli sa aming pagtakas. Sumakay kami sa sasakyan ni Tiago at mabilis siyang nagmaneho palayo sa lugar na iyon. Habang nasa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas masakit pa sa putok ng baril. Tumingin ako sa aking mga kamay. May bahid ito ng dugo ni Isabela. Ang paghihiganti na binuo ko sa loob ng 10 taon ay nagbunga ng isang trahedya na hindi ko kailanman ninais. Tiago, anong nagawa natin? Bulong ko habang nakatingin sa kawalan. Hindi sumagot si Tiago. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsada. Pero nakita ko ang pag-alog ng kanyang balikat. Umiiyak siya. Umiiyak ang lalaking handang mamatay para sa akin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kasalanang pasan-pasan namin. Dinala kita sa kapahamakan. Sabi ko uli. Dapat ay iniwan mo na lang ako noon sa ospital. Dapat ay hindi mo na ako tinulungan. Huwag mong sabihin yan, Tala. Sagot niya. Ang boses ay paos. Kahit maulit ang lahat, ikaw pa rin ang ililigtas ko. Pero ngayon, wala na tayong balikan. Sa oras na ito, tayo na ang pinaghahanap ng batas. Hindi lang tayo makasalanan sa mata ng Diyos, kriminal na rin tayo sa mata ng mundo. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na gilid ng kalsada, malayo sa kabihasnan. Tumingin sa akin si Tiago. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pero may kasamang matinding pagmamahal. Tala, kailangan nating maghiwalay muna. Hahanapin ko ang mga bata. Pangako, ibabalik ko sila sa iyo. Pero kailangan mong magtago. Hindi ako aalis nang wala ka. Makinig ka sa akin, sigaw niya, sabay hawak sa aking mga pisngi. Kung mahuhuli tayong dalawa, wala nang kukuha sa mga anak mo. Ako ang haharap kay Dionisio. Ako ang tatanggap ng lahat ng galit niya. Para sa iyo, para sa mga bata. Bumaba ang kanyang mukha at hinalikan niya ako. Hindi ito katulad ng mga naging halik namin noon na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik ng pamamaalam. Isang halik na may lasa ng dugo at luha. Doon, sa gitna ng kadiliman at ulan, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng the forbidden fruit.
Ang tamis nito ay pansamantala, pero ang pait nito ay panghabang buhay. Iniwan niya ako sa isang maliit na safe house na pag-aari ni Maricel. Habang pinapanood ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan, naramdaman ko ang unti-unting pagkawasak ng aking pagkatao. Nagwagi ako sa paninira sa buhay ni Dionisio, pero sa huli, tila ako ang naiwan sa gitna ng mga abo. Kinuha ko ang aking cellphone at nakita ang isang breaking news notification. Asawa ng kilalang CAO na si Dionisio Arce, nabaril sa loob ng kanilang mansyon. Ang suspect, ang nawawalang bodyguard at ang ex-wife ng CAO. Napaupo ako sa sahig, niyakap ang aking mga tuhod at humagulgol. Ang laro ng paghihiganti ay wala palang panalo. Lahat kami ay talo. Lahat kami ay duguan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga inosenteng bata ang siyang magbabayad sa mga utang na kami ang gumawa. Pumatay ako, hindi ng tao, kundi ng sarili kong kaluluwa. Sa bawat minutong hinahayaan kong si Tiago ang humarap sa impyernong, ako naman talaga ang nag-umpisa. Nakahiga ako sa malamig at maalikabok na sahig ng safe house ni Maricel. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martilyo sa aking dibdib. Ang dilim ng kwarto ay tila mas lalong nagpapadilim sa aking mga iniisip. Amoy luma ang paligid, amoy abandonado. Eksaktong katulad ng nararamdaman ko ngayon. Bumukas ang pinto at pumasok si Maricel, bit-bit ang isang supot ng pagkain at isang tablet. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. "Tala, kailangan mong tignan ito," bungad niya. Ang boses ay nanginginig. "Kalat na sa lahat ng news sites. Sinampahan ka na ni Dionisio ng frustrated homicide at adultery. At ang mas malala, ginagamit niya ang impluwensya niya para i-freeze ang lahat ng assets ng Vega Transglobal." Napaupo ako ng mabilis. "Paano ang mga anak ko, Maricel? Anong balita sa kanila?" "Nasa mansyon pa rin sila. Bantay sarado ng mga tauhan ni Dionisio. Pero tala, may mas masamang balita." Lumingon si Maricel sa pinto bago lumapit sa akin at bumulong. "Si Isabela, nasa ICU pa rin. Kung hindi siya makakaligtas, hindi na frustrated homicide ang kakaharapin niyo ni Tiago. Murder na." Napahawak ako sa aking ulo. Kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay dahil sa galit ko. Akala ko, kapag nabawi ko ang pera at kapangyarihan, magiging masaya na ako. Pero tignan mo ako ngayon, nagtatago sa isang bodega habang ang mga anak ko ay nasa kamay ng isang baliw. "Tala, makinig ka sa akin." Hawak ni Maricel sa aking mga balikat. "Kailangan mong sumuko. Mas lalong lalala ang sitwasyon kung magtatago ka. Baka saktan ni Dionisio ang mga bata para lang palabasin ka. Hindi ko pwedeng iwan si Tiago." Sigaw ko. "Siya lang ang tanging lumaban para sa akin. Kung susuko ako, sino ang kukuha sa mga anak ko? Sino ang magpapatunay na hindi kami ang nagpaputok ng baril na yun?" Eksaktong pagkatapos niyon, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Mabilis ko itong sinagot. Tala, ang boses ni Tiago ay mahina, may kasamang mabibigat na paghinga. "Tiago, nasaan ka? Ayos ka lang ba?" "Nasa malapit lang ako sa mansyon. Nakita ko ang mga bata sa bintana, tala. Buhay sila. Pero ang daming pulis sa paligid. Hindi ako makalapit." Bulong niya. "Makinig ka. May nakuha akong impormasyon mula sa isa sa mga dating tauhan ko. Plano ni Dionisio na dalhin ang mga bata sa labas ng bansa bukas ng madaling araw. Gagamitin niya ang private plane niya." "Ano? Hindi niya pwedeng gawin yun. Wala siyang legal na karapatan. Sa batas ng pera niya, may karapatan siya, tala." Pait na sagot ni Tiago. "Kailangan nating kumilos ngayon, pero kailangan mong malaman, may traidor sa panig natin." "Anong ibig mong sabihin?" "Si Isabela, hindi aksidente ang pagputok ng baril. Nakita ko ang isa sa mga bodyguard ni Dionisio na sadyang tinulak ang braso ni Dionisio para tumama ang bala sa kanya. Gusto nilang mawala si Isabela para makuha ni Dionisio ang buong mana nito at isisi sa atin ang lahat." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang honey and poison ng aming sitwasyon
ay mas lalong naging malinaw. Ang pagmamahal namin ni Tiago ay ang honey, ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas na huminga. Pero ang paghihiganti at ang mga dumi ng pamilya arte, ang poison na unti-unting pumapatay sa aming lahat. Tiago, huwag kang gagawa ng kahit anong mapanganib. Parang awa mo na. Pagsusumamo ko. Tala, kailangan kong gawin ito. Para sa iyo. Para sa mga bata. Kung ito na ang huling pagkakataon na maririnig mo ang boses ko, tandaan mo, hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Kahit bawal. Kahit mali. Tiago, huwag mong sabihin yan, Tiago. Pero naputol na ang linya. Tumingin ako kay Maricel. Ang mga mata ko ay puno ng determinasyon. Maricel, tulungan mo ako. Kailangan kong makapasok sa airport. Hindi ko hahayaang ilayo ni Dionisio ang mga anak ko. Tala, magpapakamatay ka ba? Huhulihin ka nila. Wala na akong pakialam sa buhay ko, Maricel. 10 taon na akong patay sa loob. Ang mga anak ko na lang ang dahilan kung bakit tumitibok pa ang puso kong ito. Kinuha ko ang aking itim na jacket at itinali ang aking buhok. Sa salamin, hindi ko na nakilala ang sarili ko. Hindi na ako ang mayamang CEO ng Vegatrans Global. Hindi na rin ako ang kawawang tala na iniwan sa ulan. Ako ay isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang mga anak. Habang papalabas kami ng safe house, nakita ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat. Hindi ito ang sasakyan ni Maricel. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana at tumambad ang mukha ni Doña Pilar. Sumakay ka, tala. Malamig niyang utos. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman ang lugar na ito? Tanong ko habang dahan-dahang umaatras. Huwag ka nang maraming tanong kung gusto mo pang makitang buhay ang mga anak mo. Sabi ng matanda habang hawak ang isang envelope na may tatak ng kumpanya ni Dionisio. Hindi lahat ng kaaway ay nasa labas, tala. Minsan, ang pinakamalaking kalaban mo ay ang taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng kwartong ito. Tumingin ako kay Maricel. Nakita ko ang pag-iwas ng kanyang tingin at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Maricel, bulong ko. Sorry, tala. Kailangan ko ring protektahan ang pamilya ko. Pinagbantaan nila ang nanay ko. Umiiyak na sabi ni Maricel. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na pait ng kataksilan. Ang tanging kaibigan na inakala kong sandigan ko ay siya palang nagbenta sa akin sa mga lobo. Wala na akong takas. Ang cliffhanger ng aking buhay ay narito na, sa pagitan ng isang traidor na kaibigan at isang biyenan na mortal kong kaaway. Ano ang gusto nyo? Tanong ko kay Doña Pilar habang dahan-dahang lumalapit sa sasakyan. Gusto ko ang katotohanan, tala. Ang katotohanang itinatago ni Dionisio tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. At ikaw lang ang may hawak ng susi sa kabinet na yun. Sagot ng matanda nang may nakakatakot na nangiti. Tulungan mo akong pabagsakin ang sarili kong anak at ibibigay ko sa iyo ang mga bata. Isang sumpa para sa isang sumpa. Isang traidor para sa isang traidor. Sa gabing ito, ang lahat ng ranhin ay mawawala na. Kayang pumatay ni Dionisio ng sariling ama para sa pera, kaya anong laban ko at ng mga anak ko kung hindi ko gagamitin ang tanging baril na naiwan sa akin? Ang katotohanan, pumasok ako sa loob ng sasakyan ni Doña Pilar. Ang amoy sa loob ay halo ng sampagita at lumang leather. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng mga hapon kung kailan pinapahiya niya ako sa harap ng mga bisita niya noon. Pero ngayon, ang dating mapangmaliit na biyenan ay katabi ko sa gitna ng dilim. Parehong naghahanap ng paraan para wasakin ang lalaking binuo niya. Bakit ngayon lang, Doña Pilar? Tanong ko, habang pinagmamasdan ng kanyang profile na tila gawa sa bato. Bakit ngayon niyo lang gustong ilaglag ang sarili niyong anak dahil lumampas na siya sa guhit, tala? Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang pamilya Arce ay may pangalan na kailangang protektahan. Ang pagbaril kay Isabela, ang pagkidnap sa mga bata, ginagawa niyang katatawanan ang apelyidong itinatag ng asawa ko. At higit sa lahat, nalaman ko ang ginawa niya sa tatay niya noong nasa ospital ito. Nalaman niyo na pinatay niya ang asawa niyo? Bulong ko.
Ramdam ang kilabot sa aking batok. Hinayaan niyang mamatay. Pagtatama ng matanda. Pinigilan niya ang mga doktor na gawin ang operasyon para makuha na niya ang mana. At alam ko, Tala, alam ko na may kopya ka ng medical records na nagpapatunay niyan. Nakuha mo yun noong nagtatrabaho ka pa bilang researcher ni Dionisio bago kanya pinalayas. Napapikit ako. Tama siya. Yun ang huling alas ko. Ang dokumentong magpapatunay na si Dionisio ay isang halimaw. Itinago ko iyon sa loob ng 10 taon bilang insurance. Pero hinding-hindi ko naisip na ang sarili niyang ina ang hihingi nito sa akin. Nasaan si Maricel? Tanong ko uli. Ang boses ko ay puno ng galit. Nasa likod na sasakyan siya, umiiyak. Sagot ni Pilar ng may pandidiri. Huwag kang mag-alala sa kanya. Ang isipin mo ay ang mga anak mo. Dadalhin tayo ni Dionisio sa lumang warehouse sa tabi ng hangar. Doon niya balak gawin ang negosasyon. Pero ang hindi niya alam, tinawagan ko na ang pamilya ni Isabela. Galit na galit sila Tala at handa silang ubusin si Dionisio. Habang bumibiyahe kami, naramdaman ko ang internal conflict na tila bumibiyak sa puso ko. Sa isang banda, ito na ang pagkakataon kong mabawi ang mga anak ko at makitang mabulok si Dionisio. Pero sa kabilang banda, natatakot ako para kay Tiago. Nasaan na siya? Buhay pa ba siya? Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang video call mula sa isang unregistered device. Nang sagutin ko ito, halos mabitawan ko ang phone. Ang screen ay nagpapakita ng isang madilim na kwarto. Nakatali si Tiago sa isang silya, duguan ang mukha, at hirap na hirap huminga. Sa likod niya, nakatayo si Dionisio. Hawak ang buhok ni Tiago para iharap ito sa kamera. Hi Tala. Hi Mama. Bungad ni Dionisio. Ang boses niya ay parang sa isang baliw. Alam kong magkasama kayo. Alam kong nagpaplano kayo. Pero tignan niyo ang paborito ninyong aso. Mukhang malapit na siyang mawalan ng hininga. Dionisio, itigil mo yan. Sigaw ko sa screen. Nasa akin ang kailangan mo. Huwag mo siyang saktan. Nasa iyo ang kailangan ko. No, Tala. Nasa akin ang lahat ng kailangan MO. Sagot ni Dionisio sabay turo sa dalawang bata na nakakulong sa isang gilid ng kwarto, umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. Pumunta kayo rito sa hangar. Mag-isa ka lang Tala. Kung makikita ko ang mga bodyguard ni Mama o ang mga pulis, sisiguraduhin kong unang sasabog ang ulo ng Tiago na ito sa harap ng mga anak mo. Naputol ang tawag. Tumingin ako kay Doña Pilar. Ang mukha ng matanda ay hindi nagbago, pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo. Huwag kang matatakot Tala, bulong niya. May plano tayo. Plano? Mamamatay na si Tiago, Doña Pilar. Ang mga anak ko ay traumatized na. Anong klaseng plano ang makapagliligtas sa kanila sa isang taong wala ng takot mamatay? Ang tanging bagay na kinatatakutan ni Dionisio ay ang mawalan ng dangal sa harap ng mundo, sabi ni Pilar habang inilalabas ang kanyang sariling cellphone. I-broadcast natin ang lahat Tala. Ang bawat salita niya, ang bawat pananakot niya. Live. Sa lahat ng news channels na pag-aari ng mga kaibigan ko. Hayaan nating ang buong Pilipinas ang humusga sa kanya. Narito na kami sa hangar. Ang dilim ay nakakatakot. At ang tunog ng makina ng private plane ni Dionisio ay parang isang halimaw na naghihintay. Pagbaba ko ng sasakyan, naramdaman ko ang lamig ng gabi na tumatagos sa aking mga buto. Lumakad ako patungo sa pinto ng warehouse. Bit-bit ang envelope ng mga dokumento. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ni Tiago sa bawat hininga ko. Papasok na sana ako nang biglang may humawak sa braso ko mula sa dilim. Tala! Lumingon ako at nakita ko si Maricel. Duguan ang kanyang labi at gulo-gulo ang buhok. Tala, huwag kang pumasok. Ito ay isang trap. Hindi lang si Dionisio ang nandoon. May kasama siyang mga tao na hindi kilala ni Doña Pilar. Papatayin nila kayong lahat. Bago pa makasagot si Maricel, isang putok ng baril ang narinig mula sa loob. Sinundan ito ng katahimikan na mas nakakatakot pa sa kahit anong sigaw. Tiago! Sigaw ko at hindi na ako nag-isip.
Tumakbo ako papasok sa warehouse. Iniwan ang lahat ng babala ni Maricel at ang malamig na plano ni Doña Pilar. Sa loob, nakita ko si Dionisio na nakatayo sa gitna. Ang baril niya ay nakatutok sa pinto. Pero ang mas nakakagulantang ay ang taong nakatayo sa tabi niya. Hawak ang mga bata. Hindi ito bodyguard, hindi ito pulis. Ito ay ang driver ni Doña Pilar. Ang taong nagdala sa amin dito. Welcome to the end of the line, Tala. Nakangising sabi ni Dionisio. Salamat sa pagdadala ng ebidensya. At salamat din kay Mama sa pag-aakalang kontrolado niya ang lahat ng tauhan niya. Napatitig ako sa baril ni Dionisio at napagtanto ko na ang tunay na demonyo ay hindi iyong nananakit ng harap-harapan, kundi iyong nakangiti habang dahan-dahang kinukuha ang lahat ng mahahalaga sa iyo. At sa sandaling iyon, mas gusto ko pang mamatay kaysa makitang hawak ng mamamatay taong ito ang aking mga anak. Ang tunog ng makina ng eroplano sa labas ay tila isang nagngangalit na hayop na naghihintay ng biktima. Ang loob ng warehouse ay puno ng amoy ng kalawang, gasolina, at ang malansang amoy ng dugo ni Tiago na tumutulo sa semento. Dionisio, pakawalan mo ang mga bata. Bulong ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses kahit na ang buong pagkatao ko ay nanginginig sa takot. Nasa akin ang hinahanap mo, ang mga medical records, ang ebidensya na pinatay mo ang sarili mong ama. Kunin mo na lahat, basta ibigay mo lang sa akin sina Marcos at Mia. Tumawa si Dionisio, isang tawang puno ng pangungutya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Tala? Matapos mo akong ipahiya sa harap ng mga investors. Matapos mong gamitin ang asong ito, itinuro niya ang duguang si Tiago. Para pasukin ang kumpanya ko. You destroyed my life, Tala. Ngayon, sisiguraduhin ko na wala ka ring babalik ang buhay. Hayop ka, Dionisio. Sigaw ni Doña Pilar mula sa likuran ko, habang sinusubukang pumasok sa loob pero pinipigilan ng traidor na driver. Anak kita, pero ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Tumahimik ka, Mama, bulyaw ni Dionisio. Ikaw ang nagturo sa akin na ang kapangyarihan ay higit sa lahat. Ginawa ko lang ang itinuro mo. Ngayon panoorin mo kung paano ko tatapusin ang sinimulan ninyong dalawa ni Tala. Tumingin ako kay Tiago. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, pilit na humahanap ng malay. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang daliri. Itinuturo niya ang isang tangke ng gasolina sa gilid ni Dionisio. Sa kabila ng bugbog at sakit, nag-iisip pa rin siya ng paraan para iligtas kami. Tala! Mahinang tawag ni Tiago. Ang boses ay puno ng pait. Huwag mong ibigay sa kanya ang records. Kapag nakuha niya yan, papatayin niya tayong lahat. Shut up! Sigaw ni Dionisio sabay sipa sa mukha ni Tiago. Huwag! Sigaw ko at napatakbo ako palapit. Pero agad na itinutok ni Dionisio ang baril sa akin. Isang hakbang pa, Tala. At hinding-hindi na makakakita ng umaga ang bodyguard mo. Banta niya. Ibigay mo sa akin ang envelope. Ngayon na. Dahan-dahan kong inabot ang envelope. Pero sa loob ko, alam kong tama si Tiago. Ang mga dokumentong ito ang tanging proteksyon namin. Kapag nawala ito, wala nang hadlang para ubusin kami ni Dionisio. Gusto mo ito? Tanong ko, itinaas ko ang envelope. Kunin mo. Pero bitawan mo muna ang mga bata. Hayaan mo silang lumapit kay Doña Pilar. Nag-isip si Dionisio. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa akin at sa kanyang mga tauhan. Fine. Release the brats. Pero ikaw, mananatili ka rito. Sasama ka sa akin sa eroplano. Ikaw ang magiging tiket ko para hindi ako habulin ng mga pulis sa ere. Mama, ayaw po namin. Iyak ni Mia habang pilit na kumakawala sa hawak ng driver. Mia, Marcus, makinig kayo kay Mama. Sabi ko, pilit nang ngumingiti kahit na ang puso ko ay nadudurog. Pumunta kayo kay Lola, magpakabait kayo. Susunod si Mama, pangako. Nang bitawan sila, mabilis na tumakbo ang mga bata patungo kay Doña Pilar. Niyakap sila ng matanda at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na luha
sa mga mata ng aking biyenan. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, mahal niya ang kanyang mga apo. Ngayon, ang envelope. Utos ni Dionisio. Inihagis ko ang envelope sa malayo. Malayo sa kinatatayuan niya, para mapilitan siyang lumayo sa amin ni Tiago. Habang mabilis siyang tumatakbo, para kunin ang mga papel, sumigaw si Tiago. Tala, ang baril! Nakita ko ang isang spar na baril sa holster ng isa sa mga tauhan ni Dionisio na malapit sa akin. Hindi ako nag-isip. Sa loob ng 10 taon ng paghihirap, ang lahat ng galit at sakit ko ay nag-ipon sa sandaling ito. Sinunggaban ko ang baril. Putok. Hindi ako ang bumaril. Ang driver ni Doña Pilar ang bumaril sa direksyon ni Tiago para pigilan itong makatayo. Pero mabilis na humarang si Maricel mula sa dilim. Maricel, sigaw ko. Tinamaan si Maricel sa braso, pero nagawa niyang itulak ang tangke ng gasolina na itinuturo ni Tiago kanina. Bumuhos ang likido sa sahig, gumagapang patungo sa kinatatayuan ni Dionisio na noon ay hawak na ang envelope. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Dionisio. Gulat na gulat sa kaguluhan. Kinuha ni Tiago ang pagkakataon. Kahit hirap na hirap, nagawa niyang itumba ang silya at gamitin ang talim ng kanyang relo. Ang relong isinuot ko sa kanya para putulin ang mga tali sa kanyang kamay. Sa isang iglap, tila nabuhay ang leon sa loob ni Tiago. Sinunggaban niya ang driver at inagaw ang baril nito. Dionisio, tapos na ang laro! Sigaw ni Tiago. Habang nakatutok ang baril sa dating amo, ang warehouse ay naging isang battlefield. Ang amoy ng gasolina ay nakakahilo. Alam naming isang spark lang. Sasabog ang buong hangar na ito. Sige, barilin mo ako, Tiago. Hamon ni Dionisio, habang tumatawa ng parang baliw. Kapag pinaputok mo yan, sasabog tayong lahat dito. Kasama si Tala. Kasama ang mga anak niya. Sige, ituloy mo. Napahinto si Tiago. Tumingin siya sa akin. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay nakikipaglaban sa kanyang galit. Hindi niya kayang isakripisyo ang buhay ko, kahit kapalit nito ay ang kalayaan namin mula kay Dionisio. Huwag, Tiago. Huwag mong gawin, bulong ko. Tignan mo, Tiago. Ganyan ka kahina. Pangungutya ni Dionisio habang dahan-dahang lumalapit sa pinto ng eroplano. Wala kayong magagawa. Akin ang mga dokumento, akin ang kumpanya, at sa huli, akin pa rin ang huling halakhak. Pumasok si Dionisio sa loob ng eroplano at mabilis na isinara ang pinto. Nagsimulang umandar ng mabilis ang mga propeller. Tala, kailangang umalis na tayo rito. Hila sa akin ni Tiago. Sasabog ang tangke ng gasolina sa init ng makina. Pero ang ebidensya, Tiago, nakuha niya ang lahat, iyak ko. Hayaan mo na, ang mahalaga ay ligtas tayo. Tumakbo kami palabas, bitbit si Maricel at ang mga bata. Kasunod si Doña Pilar. Ilang metro pa lang ang layo namin nang marinig namin ang isang napakalakas na pagsabog. Boom! Ang gabi ay nagliwanag dahil sa higanting bola ng apoy. Ang eroplano ni Dionisio, na punong-puno ng gasolina at mga pangarap niyang manatili sa kapangyarihan, ay nagkapira-piraso sa gitna ng runway. Ang mga dokumentong magpapatunay ng kanyang kasalanan ay naging abo, kasama ang kanyang katawan. Napatulala ako sa apoy. Ang lahat ng aking paghihiganti, ang lahat ng aking galit sa loob ng 10 taon, ay natapos sa isang iglap ng apoy at usok. Napaupo ako sa damuhan. Yakap-yakap ang aking mga anak. Lumapit sa akin si Tiago, duguan at hirap na hirap. Pero ang kanyang mga mata ay payapa na. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Tapos na. Tala, bulong niya. Ligtas na tayo. Pero habang pinapanood namin ang naglalagablab na hangar, dumating ang mga patrol car ng pulis. Hindi para iligtas kami, kundi para paligiran kami. Don't move. Put your hands up. Sigaw ng mga pulis. Tumingin ako kay Doña Pilar. Ang matanda ay nakatayo lang, hawak ang kanyang rosaryo, habang malamig na nakatingin sa amin. Doon ko napagtanto ang huling cruel irony. Patay na si Dionisio.
Pero ang ebidensya ng kanyang kasalanan ay nasunog din. Ang tanging natirang ebidensya ay ang video ng aming pagtatagpo ni Tiago at ang duguang si Isabela sa mansyon. Sa mata ng batas, kami pa rin ang mga kriminal. Ang kalayaan na inakala naming nakuha na namin ay isa lamang palang bagong uri ng kulungan. Hindi si Dionisio ang ama ng mga batang ito. Dahil 3 taon bago kami ikasal, alam ko nang baog ang asawa ko at hinding-hindi siya magkakaroon ng anak. Isang katotohanang naging mitsa ng aking pagpapakasakit at ngayon ay huling alas ko para bawiin ang aking mga anak mula sa pamilya Archie. Ang tunog ng paglak ng posas sa aking mga kamay ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang malamig na bakal ay tila humihigop ng huling init ng aking pag-asa. Nakaluhod si Tiago sa tabi ko, duguan at nakaposas din, habang pilit na pinoprotektahan ng kanyang katawan ang aking paningin mula sa naglalagablab na bangkay ng eroplano. Mama! Mama! Ang hiyaw ni na Marcos at Mia habang kinaladkad sila ng mga pulis patungo sa sasakyan ni Doña Pilar. Bitawan niyo sila. Sigaw ko, pilit na nagpupumiglas sa hawak ng pulis. Wala kayong karapatan. Doña Pilar, utusan mo silang bitawan ang mga anak ko. Dahan-dahang lumapit si Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay parang isang rebulto ng puot. Wala na si Dionisio, Tala. At bilang natitirang arse, ako ang kukuha sa mga batang ito. Hindi sila lalaki sa piling ng isang kriminal at isang mamamatay tao. Ipakukulong kita hanggang sa mabulok ka at sisiguraduhin kong malilimutan nila ang pangalan mo. Natawa ako ng mapait, isang tawang puno ng luha at galit na matagal kong ikinulong. Arse, sa tingin mo ba ay may dugong Arse na nananalaytay sa mga batang iyan? Natigilan ang matanda, maging ang mga pulis ay napatigil sa paghila sa mga bata. Tumingin si Tiago sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagtatanong. Anong sinasabi mo, Tala? Tanong ni Doña Pilar. Ang boses ay nanginginig. Baog si Dionisio, Pilar. Nalaman niya iyon bago pa kami ikasal, pero itinago niya dahil sa sobrang pride niya. Pero nalaman ko. Diretsahan kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Kaya noong pinalayas niya ako 10 taon na ang nakalipas, hindi lang dahil sa pera ni Isabela. Pinalayas niya ako dahil alam niyang hindi sa kanya ang batang dinadala ko. Natatakot siyang malaman ng mundo na hindi siya lalaki. Sinungaling, sigaw ni Pilar. Sabay sampal sa akin ng napakalakas. Dugong arse ang mga batang ito. Nakikita ko sa kanilang mga mata. Tignan niyo uli, Pilar. Tignan niyo ang mga mata ni Marcos, sabi ko habang humihikbi. At tignan niyo ang mga mata ni Tiago. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Lumingon si Doña Pilar kay Tiago. Ang lahat ng pulis, pati na si Maricel na ginagamot ang sugat sa malayo, ay napatingin sa lalaking nakaluhod sa tabi ko. Tala, anong ibig mong sabihin? Bulong ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Bumalik ang alaala ko sa isang gabi. 10 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng labis na kalungkutan at pag-iisa bago ako tuluyang palayasin ni Dionisio. Lasing na lasing si Dionisio noon at sinaktan ako. Si Tiago ang nagligtas sa akin. Si Tiago ang nag-alaga sa akin sa isang sulok ng hardin habang umiiyak ako. Sa gitna ng aming pagdaramayan, sa gitna ng aming takot at pangungulila, nangyari ang isang bagay na hindi namin dapat ginawa. Isang gabi ng kahinaan na nagbunga ng 2 anghel, itinago ko iyon. Pinaniwala ko ang sarili ko na kay Dionisio sila dahil takot akong mapahamak si Tiago. Pero noong lumabas ang resulta ng blood type ng mga bata sa ospital, matapos kong manganak, napatunayan ko ang totoo. Sila ay anak ni Tiago, Pilar. Ang bodyguard na hinahamak mo, ang lalaking binalak patayin ng anak mo, siya ang tunay na ama ng mga apo mo. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Napaupo sa damuhan si Doña Pilar. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag at nagkawatak-watak ang mga butil sa lupa. Ang shock value ng katotohanang ito ay mas matindi pa sa pagsabog ng eroplano. Hindi maaari, bulong ng matanda.
Tumingin ako kay Tiago. Nakita ko ang mga luha na dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang sakit, ang gulat, at ang biglang pag-usbong ng isang uri ng pag-asa ay naghalo sa kanyang mukha. Anak ko sila? Tanong ni Tiago. Ang boses ay halos hindi marinig. Tala, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil papatayin ka ni Dionisio kapag nalaman niya. Iyak ko. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, Tiago. Para protektahan sila. Biglang sumingit ang hepe ng pulisya. Kahit sino pa ang ama, may kaso pa rin kayo. Dalhin na sila sa istasyon. Sandali. Sigaw ni Doña Pilar. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga tuhod. Inayos niya ang kanyang sarili at hinarap ang mga pulis ng may awtoridad. Bitawan niyo si Tiago at si Tala. Pero ma'am, ang ebidensya? Walang ebidensya, sigaw ni Pilar. Nasunog ang lahat sa eroplano. At ang baril na pumutok sa mansyon? Aksidente iyon. Ako ang saksi. Nakita ko ang lahat. Si Isabela ay nabaril dahil sa pagwawala ni Dionisio. Hindi si Tala, hindi si Tiago. Napatulala ako sa aking biyenan. Ang illusion of safety ay muling nagparamdam, pero sa pagkakataong ito, nanggagaling ito sa taong pinaka-kinatatakutan ko. Alam ko ang laro ni Pilar. Ngayong alam niyang si Tiago ang ama, gusto niyang kontrolin kami. Gusto niyang manatili ang mga bata sa ilalim ng kanyang pangalan. Kahit kailangan niyang baluktutin ang katotohanan sa harap ng batas, isasama ko sila sa aking mansyon. Utos ni Pilar sa mga pulis. Bilang mga biktima, hindi bilang mga suspek. Maliwanag. Dahil sa kapangyarihan ng pamilya Arte, walang nagawa ang mga pulis kundi tanggalin ang aming mga posas. Pero bago kami makasakay sa sasakyan, lumapit si Tiago sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay, mahigpit. Tila ayaw na akong pakawalan muli. Anak ko sila, Tala. Ulit niya, habang nakatingin sa mga bata na ngayon ay karga na ng mga yaya. Lalaban ako para sa inyo. Kahit anong mangyari, hindi ko na kayo iiwan. Ngumiti ako ng may pait. Hindi pa tapos ito, Tiago. Nakikita mo ba ang tingin ni Pilar? Iniligtas niya tayo sa kulungan, pero dinalan niya tayo sa isang mas malaking hawla. Ang pamilya Arce ay hindi pumapayag na mawalan ng kontrol. Habang papasok kami sa sasakyan, nakita ko si Maricel na pinapanood kami mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. At sa isang madilim na sulok ng runway, nakita ko ang isang figura na dahan-dahang lumalakad palayo. Isang lalaking may suot na pamilyar na jacket. Isang lalaking akala namin ay kasama sa sumabog na eroplano. Huminto ang tibok ng puso ko. Hindi pa patay si Dionisio, ang bangkay sa loob ng eroplano. Maaaring hindi siya iyon. Ang ticking time bomb ay muling nagsimulang tumibok. Hindi kami malaya, Tiago. Inilipat lang tayo ni Doña Pilar mula sa isang madilim na selda, patungo sa isang gintong hawla, kung saan ang bawat galaw natin ay binabantayan ng mga mata ng patay. At natatakot ako na ang impyernong akala nating natapos na sa hangar ay nagsisimula pa lang dito sa loob ng mansyong ito. Nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon ng mga Arce. Tinitignan ng malawak na hardin na nababalot ng hamog. Isang linggo na ang nakalipas simula noong gabi ng pagsabog. Sa mata ng publiko, si Dionisio ay patay na. Isang trahedya ng isang CEO na nawala sa katinuan. Si Isabela naman ay nasa ospital pa rin, comatose, at hindi malaman kung kailan magigising. Naramdaman ko ang mainit na bisig ni Tiago na yumakap sa akin mula sa likuran. Huwag kang mag-alala, Tala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan kayo uli ni Pilar. Humarap ako sa kanya. Kahit may mga pasa pa ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag dahil sa mga bata. Tiago, nakita ko siya. Noong gabing iyon sa runway, nakita ko ang isang lalaking kamukha ni Dionisio. Paano kung buhay siya? Paano kung nagtatago lang siya para maghiganti? Imposible, Tala. Bulong ni Tiago habang hinahaplos ang buhok ko. Nakita natin ang pagsabog. Walang makakaligtas doon. Baka dahil lang sa shock, kaya mo na isip yun. Sana nga guni-guni lang yun.
sabi ko. Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi maalis. Tala! Tiago! Bumaba kayo rito! Ang matalim na boses ni Doña Pilar ay umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Pagbaba namin, nakita namin ang matanda na nakaupo sa kanyang trono-liking chair sa sala. Sa harap niya ay may mga dokumento at isang abogado. Ang mga anak ko, sina Marcos at Mia, ay abala sa paglalaro sa gilid. Pero ramdam ko ang takot sa kanilang mga mata tuwing tinitignan sila ni Pilar. Ano ito, Doña Pilar? Tanong ko. Ang bago nating kasunduan, sagot ng matanda nang may nakakatakot na ngiti. Gagawin nating legal ang lahat. Tiago, pipirma ka sa mga papel na ito. Kikilalanin mo ang mga bata bilang anak mo. Pero sa isang kondisyon, mananatili kayong lahat dito sa ilalim ng pangalang Arce. Papalitan niyo ang inyong apelyido. Hindi pwedeng malaman ng mundo na ang mga tagapagmana ko ay anak ng isang hamak na tauhan. Hindi ko ibebenta ang pagkatao ko, Pilar. Matigas na sabi ni Tiago. Anak ko sila. Hindi sila kailangan ng apelyido mo para maging buo. Talaga? Tumayo si Pilar at dahan-dahang lumapit kay Tiago. Paano kung sabihin ko sa iyo na hawak ko ang ebidensya na ikaw ang bumaril kay Isabela? Oo, nagsinungaling ako sa pulis. Pero may kopya ako ng CCTV na hindi nakuha ng mga awtoridad. Isang kumpas lang ng daliri ko, Tiago. Mabubulok ka sa kulungan at kailanman ay hindi ka na makikita ng mga anak mo. Nanigas si Tiago sa kanyang kinatatayuan. Ang razor's edge ay muling dumaan sa aming mga leeg. Gusto mo silang maging Arce? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pait. Gusto mo silang maging katulad ni Dionisio? Isang mamamatay tao at traidor? Gusto ko silang maging makapangyarihan, sigaw ni Pilar. At kayong dalawa, kung gusto ninyong magsama, gawin nyo rito sa loob. Pero sa labas, wala kayong relasyon. Magpanggap kayong magkaibigan lang para sa mga bata. Iyan ang kabayaran ng kalayaan ninyo. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok ang isang maid. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang itim na box. Ma'am Pilar, may nag-iwan po nito sa gate. Para daw po kay Ma'am Tala. Dahan-dahan kong kinuha ang box. Nang buksan ko ito, muntik na akong mawalan ng malay. Sa loob ng box ay ang relong isinuot ko kay Tiago. Ang relong akala ko ay suot niya noong gabi ng pagsabog. Pero ang relo ay sunog, may bahid ng tuyong dugo at may kasamang note. Ang ganda ng pamilya niyo sa loob ng mansyong iyan. Nakakahilo ang amoy ng kataksilan. Akala niyo ba ay tapos na ang laro? Nagsisimula pa lang ang tunay na impyerno. Dionisio? Bulong ko. Ang boses ko ay nawalan ng lakas. Napatingin din si Pilar sa box. Ang kanyang mukha na dati ay parang bato ay biglang nagpakita ng matinding takot. Hindi maaari. Patay na siya. Buhay siya, Pilar, sigaw ko. Buhay ang anak mo at nandito siya sa paligid. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng isang pamilyar na whistle. Ang sipol ni Dionisio tuwing siya ay masaya o tuwing may papatayin siya. Mama! Mama! Hiyaw ni Mia mula sa dilim. Marcus! Mia! Sigaw ko habang pilit na kinakapa ang daan patungo sa kanila. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Akala ko ay si Tiago, pero ang kamay na ito ay magaspang. Parang sunog na balat at amoy na amoy ang gasolina. Missed me, Tala? Ang boses ay paos. Tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa, pero hindi ako pwedeng magkamali. Si Dionisio iyon. Bitawan mo siya. Sigaw ni Tiago mula sa kabilang panig ng kwarto, sinundan ng tunog ng pagbabaka sa dilim. Bumalik ang kuryente sa isang saglit, sapat na para makita ko ang isang figurang nakaitim na may suot na maskara. Hawak ang isang kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Doña Pilar. Pero hindi iyon si Dionisio. Ang lalaking nakamaskara ay dahan-dahang nagtanggal ng takip sa mukha. Laking gulat ko nang makita ang mukha ng abogado ni Pilar. Ang lalaking kanina lang ay tahimik na nakaupo. Salamat sa pagtitipon-tipon ninyo.
Nakangising sabi ng abogado. Pinapadala ni Sir Dionisio ang kanyang pagbati. At Doña Pilar, salamat sa pag-aakalang ikaw ang may kontrol sa lahat. Ang totoo, matagal nang binili ni Dionisio ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Kasama na ako. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Pilar, habang ang kutsilyo ay dahan-dahang humihiwa sa kanyang balat. Nasa likod nyo, sagot ng abogado. Lumingon kami sa pintuan. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Ang buong katawan ay nababalot ng benda, pero ang kanyang mga mata ay nanunuot sa galit. Ang dahan-dahang itinulak papasok ng isang pamilyar na tao. Si Maricel. Maricel, bulong ko, ang puso ko ay tuluyan ng nadurog. Traidor ka uli. Hindi ko kayang tanggihan ang offer niya, Tala. Umiiyak na sabi ni Maricel. Binayaran niya ang lahat ng utang ko. At sabi niya, kung hindi ako susunod, ang mga anak ko ang susunod na sasabog. Nakatitig sa amin ang bangkaya ni Dionisio mula sa kanyang wheelchair. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang mga bata. Akin. Ang mga bata, paus niyang sabi. Ang cliffhanger sa gabing ito ay ang katotohanang walang ligtas na lugar sa mundong ito. Ang kaaway ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob mismo ng ating mga puso at ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Patayin mo na lang ako, Dionisio, kaysa panoorin kitang hawakan ng mga anak ko. Mga batang itinapon mo noon, pero ngayon ay gusto mong gamiting panakip-butas sa bulok mong pagkatao. Ang sigaw ko ay umaling-awngaw sa malaking sala ng mansyon, pero tila ba ito ay isang mahinang bulong lang sa harap ng malademonyong tawa ni Dionisio. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang mga kamay na nakalabas sa benda ay nanginginig sa galit at pagnanasa ng paghihiganti. Ang amoy ng gamot at sunog na balat ay humahalo sa amoy ng takot na namamayani sa paligid. Mahal kong Tala, akala mo ba ay ganoon lang kadaling mamatay? Ang boses niya ay parang pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. 10 taon mo akong pinagplanuhan, di ba? Di ba? Ngunit sa loob lang ng isang gabi, kinuha mo ang kumpanya ko, ang dangal ko, at pati ang asawa ko. Ngayon, kukunin ko ang tanging bagay na nagpapanatili sa tibok ng puso mo. Ang mga anak niyo ng ahas na ito, itinuro niya si Tiago na ngayon, ay pinalilibutan ng 3 armadong lalaki na dala ng abogado. Si Tiago ay hindi kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Dionisio, naghihintay ng pagkakataon. Dionisio, anak, itigil mo na ito. Pagsusumamo ni Doña Pilar, habang ang kutsilyo ng abogado ay nakadiin pa rin sa kanyang leeg. Tignan mo ang sarili mo. Wasak ka na. Huwag mo nang idamay ang mga bata. Wasak. Sino ang nagwasak sa akin, Mama? Lumingon si Dionisio sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ikaw na laging naghahangad ng perpektong anak, perpektong pamilya. Noong nalaman kong baog ako, ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Natakot akong mabigo ka. At si Tala na nakuha ang lahat ng hindi ko maibigay. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang tunay na lason. Akala mo ba ay hindi ko alam na anak sila ni Tiago? Alam ko, Tala. Noong gabi, bago kita pinalayas, nakita ko kayo sa hardin. Pero mas pinili kong manahimik. Mas pinili kong palayasin ka para hindi ko na kailangang harapin ang katotohanang mas lalaki ang tauhan ko kaysa sa akin. Nanigas ako. Alam niya? 10 taon niyang alam at hinayaan niya kaming magdusa. Ang internal conflicts ko ay tila sumasabog. Ang galit ko ay hindi na para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko na naging bahagi ng kanyang may sakit na laro. Maricel, parang awa mo na. Lumingon ako sa kaibigan ko na nakatayo sa likuran ni Dionisio. Kaibigan kita. Nagtulungan tayo. Paano mo ito nagagawa sa mga bata? Humagulgol si Maricel. Tala, wala akong choice. Kinuha niya ang mga anak ko. Sabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan para makapasok siya rito sa mansyon, papatayin niya sila. Patawarin mo ako, Tala. Kailangan ko ring maging ina. Doon ko napagtanto ang
Cruel irony ng lahat. Lahat kami ay mga inang gagawin ang lahat para sa aming mga anak at ginamit yun ni Dionisio para pag-away-awayin kami. Tama na ang drama. Sigaw ng abogado. Sir Dionisio, kailangan na nating umalis. Ang mga pulis ay maaring dumating anumang oras. Kunin ang mga bata. Utos ni Dionisio. Nang hawakan ng mga tauhan niya sina Marcos at Mia, biglang kumilos si Tiago. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang isa sa mga lalaki at inagaw ang baril nito. Pero bago pa siya makapagpaputok, itinutok ni Dionisio ang isang remote control na hawak niya sa gitna ng sala. Isang galaw pa, Tiago, at sasabog ang mansyong ito. Sigaw ni Dionisio. Nilagyan ko ng mga pampasabog ang pundasyon ng bahay na ito bago ako pumasok. Kung hindi ako makakaalis dito kasama ang mga bata, walang lalabas ng buhay. Nababaliw ka na, Dionisio, sigaw ko. Matagal na tala, matagal na. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga bata ay umiiyak, si Pilar ay nagdarasal ng malakas, at si Tiago ay nakatayo sa gitna. Ang baril ay nakatutok kay Dionisio pero ang mga mata ay nakatingin sa akin. Tala, bulong ni Tiago. Kunin mo ang mga bata. Ako na ang bahala rito. Hindi, Tiago. Hindi kita iiwan. Makinig ka sa akin. Ang boses ni Tiago ay puno ng awtoridad at pagmamahal. Sa labas, sa may garden, doon mo sila dalhin. Huwag kang lilingon. Tumingin ako kay Dionisio. Nakita ko ang kanyang daliri na malapit ng pumindot sa remote. Sa sandaling iyon, ang razor's edge ay hindi na lang isang salita. Ito ang katapusan ng lahat. Dionisio, tawag ko, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Gusto mo ang katotohanan? Heto ang katotohanan, minahal kita. Noong bago tayo ikasal, minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Pero pinatay mo ang babaeng yun noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang multo ng nakaraan mo. At ang multong ito, hindi natatakot mamatay. Natigilan si Dionisio. Ang kanyang nanginginig na kamay ay bumagal. Doon ko kinuha ang pagkakataon. Sinunggaban ko ang remote control. Nagpumiglas siya, kahit lumpo. Ang lakas ng kanyang galit ay hindi biro. Nagpagulong-gulong kami sa sahig. Tiago, ngayon na. Sigaw ko. Nagkaroon ng barilan sa loob ng sala. Narinig ko ang mga sigaw, ang mga basag na kristal, at ang hiyaw ni Doña Pilar. Pero hindi ko binitawan ang remote. Sa huli, nagawa kong maagaw ito at itapon sa malayo. Hayop ka! Sigaw ni Dionisio habang sinasakal ako ng kanyang mga nanginginig na kamay. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang magmamay-ari sa iyo. Naramdaman ko ang pagkawala ng hininga ko. Ang mukha ni Dionisio ay naging malabo. Pero bago pa ako tuluyang mawalan ng malay, isang putok ng baril ang umaling-aungaw. Hindi mula kay Tiago. Si Maricel. Hawak niya ang isang maliit na baril na itinago niya sa kanyang bag. Nabaril niya si Dionisio sa balikat. Bitawan mo siya. Sigaw ni Maricel. Ang mukha ay puno ng determinasyon. Bumitaw si Dionisio at napasandal sa kanyang wheelchair. Humihingal. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy sa kanyang benda. Tumingin siya sa amin. Sa lahat ng taong tinalikuran siya. Doon ko nakita ang isang bagay na mas masakit pa sa sugat. Ang realization na wala na siyang kakampi. Kahit ang pera niya ay hindi na siya kayang iligtas. Tapos na, Dionisio. Sabi ni Tiago habang lumalapit. Ang baril ay nakatutok sa ulo ni Dionisio. Huwag mo nang pilitin. Natalo ka na. Eksaktong pagkatapos niyon, narinig namin ang malakas na kalabog ng mga pinto. Ang mga pulis ay nakapasok na. Ang mga ilaw ng kanilang flashlight ay tumama sa aming mga mukha. Ibagsak ang baril. Pulis ito. Ibinagsak ni Tiago ang kanyang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pulis na nagkakagulo, tanging ang tibok ng puso ni Tiago ang naririnig ko. Ligtas na tayo tala. Bulong niya. Ang mga bata? Nasa labas na sila kasama ni Pilar, sagot ni Tiago.
Tumingin ako kay Dionisio na ngayon ay pinalilibutan na ng mga awtoridad. Itinaklob sa kanya ang isang kumot at dahan-dahang inilabas. Bago siya tuluyang makalabas, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang galit, walang puot, tanging isang walang katapusang kalungkutan. Ang mansyong Arce, na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging isang crime scene. Ang mga sikretong itinago namin sa loob ng 10 taon ay naging bahagi na ng kasaysayan. Habang inaalalayan ako ni Tiago palabas, naramdaman ko ang sariwang hangin ng madaling araw. Pero alam ko, ang Day of Judgment ay hindi pa tapos. Ang batas ay naghihintay pa rin sa amin. Ang adultery, ang mga kasinungalingan, ang mga manipulasyon. Kailangan naming harapin ang lahat ng ito sa korte. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi na ako natatakot. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa sa ilalim ng ulan. Tinatanggap ko ang hatol ng mundo. Pero ang hatol ng mga anak ko, ang unti-unting pumapatay sa akin, sa tuwing nakikita ko ang takot at hiya sa kanilang mga mata, habang binabasa sa harap ng korte ang bawat gabi ng aming kataksilan. Ang bawat flash ng kamera sa labas ng courtroom ay tila mga kidlat na naglalantad sa aking maruming nakaraan. Nakaupo ako sa tabi ng aking abogado, pilit na pinananatiling tuwid ang aking likod. Pero ang bawat salitang binibitawan ng prosecutor ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Adultery, falsification of documents, serious physical injuries, iyan ang mga salitang nagdedepina sa akin ngayon. Wala na ang powerful businesswoman na si Tala Vergara. Ang natira na lang ay ang babaeng nagtaksil sa kanyang asawa at nakipagsabuatan sa tauhan nito. Hindi ko pinagsisisihan na minahal kita, Tala. Bulong ni Tiago sa tabi ko. Kahit nakasuot siya ng kulay dalandan na presong uniforme, ang kanyang tingin ay nanatiling tapat. Haharapin natin ito. Magkasama. Tiago, tingnan mo sila. Turo ko sa gallery kung saan nakaupo sina Marcus at Mia, kasama ang isang social worker. Diyan ako natatakot. Paano ko ipapaliwanag sa kanila na ang tatay na kinalakihan nila ay baog at ang tatay na tunay nila ay ang lalaking kasama ko sa kulungan? Hindi nakasagot si Tiago. Yumuko siya, ang kanyang mga kamay na may posas ay nanginginig. Tumawag tayo ng saksi, anunsyo ng judge. Doña Pilar Vergara Arce, tumayo po kayo. Tumayo ang aking dating biyenan. Ang kanyang suot na itim na belo ay tila simbolo ng pagluluksa sa dangal ng pamilya Arce. Doña Pilar, totoo bang alam niyo ang relasyon ni Tala at Tiago? Tanong ng prosecutor. Alam ko, malamig na sagot ni Pilar. At bilang lola ng mga bata, masakit para sa akin na makitang ang aking mga apo ay naging biktima ng kahalayan ng kanilang sariling ina. Si Dionisio, ang anak ko, ay naging biktima rin. Oo, nagkamali siya. Pero ang ginawang pagtataksil ni Tala ang nagtulak sa kanya sa bangin ng kabaliwan. Sinungaling! Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pilar, alam mo ang totoo. Alam mong pinatay ni Dionisio ang asawa mo. Bakit mo siya pinoprotektahan hanggang ngayon? Order in the court. Hampas ng gavel ng judge. Wala kang ebidensya, Tala. Pagpapatuloy ni Pilar ng may mapang-uyam na nangiti. Ang mga dokumentong sinasabi mo ay abo na. Ngayon, ang tanging ebidensya na natitira ay ang iyong kataksilan. Pagkatapos ng hearing, habang inilalabas kami para ibalik sa detention cell, hinarang kami ng mga reporter. Miss Tala, totoo bang ginamit mo lang si Tiago para makuha ang kumpanya? Tiago, nagsisisi ka ba na tinalikuran mo si Sir Dionisio para sa isang babae? Hinarap ko ang isa sa mga kamera. Ang tanging kasalanan ko ay ang magmahal sa maling panahon at sa maling pagkakataon. Pero ang hustisya, darating iyan, hindi man ngayon pero darating. Sa loob ng selda, naramdaman ko ang tunay na bigat ng the price of betrayal. Ang Vega Transglobal ay nasa ilalim na ng receivership. Ang aking mga assets ay naka-freeze. At ang pinakamasakit,
Ang mga anak ko ay pansamantalang nasa ilalim ng pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development dahil sa gulo ng aming mga kaso. Tala, may bumibisita sa iyo, sabi ng guard. Inakala ko ay si Maricel o ang abogado ko. Pero laking gulat ko nang makita si Isabela. Nakaupo siya sa wheelchair. May benda pa ang balikat at ang kanyang mukha ay payat na payat. Bakit ka narito, Isabela? Tanong ko sa likod ng rehas. Para pagtawanan ako? Narito ako para magpasalamat. Mahina niyang sabi. Salamat? Muntik ka nang mamatay dahil sa amin. Salamat dahil pinalaya mo ako, Tala. Seryosong sabi ni Isabela. Noong nabaril ako, doon ko napagtanto na walang halaga ang pera ni Dionisio kung ang kapalit nito ay ang buhay ko. Nakipag-divorce na ako. At ang mas mahalaga, may iniwan si Dionisio sa vault ko bago siya tuluyang mawala sa katinuan. Inilabas ni Isabela ang isang USB drive. Nandito ang lahat, ang mga transaction records ng corruption niya at ang video confession niya noong gabing pinalayas ka niya, ang pag-amin niya na baog siya at alam niyang hindi siya ang ama ng mga bata. Napatitig ako sa USB. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil pagod na akong maging bahagi ng kasinungalingan ng mga arsye, sagot ni Isabela. Gusto ko nang magsimulang muli. At ikaw, Tala, kailangan mo ito para mabawi ang mga anak mo. Hindi ka mabuting asawa, pero alam kong ikaw ay isang mabuting ina. Umalis si Isabela. Iniwan sa akin ang susi sa aking kalayaan. Pero alam ko, kahit makalabas ako rito, ang social stigma ay mananatili. Ang mga tao ay laging maalala ang forbidden love namin ni Tiago kaysa sa aming tagumpay laban kay Dionisio. Nang gabing iyon, habang nakatingin ako sa kisame ng selda, narinig ko ang iyak ni Tiago mula sa kabilang kwarto. Isang mahinang hikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat para sa akin. Tiago, tawag ko. Bakit, Tala? Kapag natapos ang lahat ng ito, kapag malaya na tayo, kaya mo pa rin ba akong mahalin kahit ang buo ng mundo ay nakatalikod sa atin? Tumahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang kanyang sagot. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nakadepende sa palakpak ng mundo, Tala. Ito ay nakaukit sa bawat sakripisyong ginawa natin. Kahit sa gitna ng abo, itatayo natin ang sarili nating mundo. Huminga ako ng malalim. Ang laban ay hindi pa tapos. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang dulo ng tunnel. Ang price to pay ay napakamahal, pero ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Pinatawad ko na si Dionisio, hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng galit habang tinitignan ko ang mga anak kong bumubuo ng sarili nilang kinabukasan sa gitna ng mga abo ng aming nakaraan. 1 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa gitna ng auditorium ng isang prestihiyosong paaralan sa Manila. Ang init ng araw na tumatagos sa mga bintana ay tila nagpaparamdam ng isang bagong simula. Suot ko ang isang simpleng puting bestido, malayo sa mga magarbo at madidilim na gown na isinusuot ko noong panahon ng aking paghihiganti. Ang kaso sa korte ay natapos na. Salamat sa ebidensyang ibinigay ni Isabela na patunayan ang mga krimen ni Dionisio. Pero hindi siya nabilanggo sa isang ordinaryong selda dahil sa lala ng kanyang pinsala sa pagsabog at ang tuluyang pagguho ng kanyang kaisipan, dinala siya sa isang psychiatric facility. Doon, nabubuhay siya sa mundong siya lang ang nakakaalam. Isang haring walang kaharian, isang amang walang anak, si Doña Pilar. Ang mansyon ng mga arse ay na-foreclose. Ang matandang reyna na dating nagpapatakbo ng buhay ng lahat ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na kondo, binibilang ang mga butil ng kanyang rosaryo habang hinihintay ang pagbisitang hindi kailanman dumarating. Mama, look, I got the gold medal! Sigaw ni Marcus habang tumatakbo patungo sa akin pagkatapos ng graduation ceremony. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kasunod niya si Mia na abala sa pag-aayos ng kanyang toga. Congratulations, Marcus. Mia, napakagaling nyo. Mama, pupunta ba siya? Tanong ni Mia.
Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Sabi niya, susubukan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ko ang isang pamilyar na bulto sa likuran ng mga nagkakagulong magulang. Suot niya ang isang formal na barong. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na ngayon, bagaman may mga peklat pa rin na hindi na kailanman mabubura. Si Tiago, matapos ang court case, pinili naming maglayo muna. Ang price of betrayal ay kailangan naming bayaran sa pamamagitan ng pag-iisa para hanapin ang aming mga sarili nang wala ang anino ng pamilya Arce. Nakalaya siya sa kaso ng adultery dahil napatunayang ginamit ni Dionisio ang pananakot at manipulasyon. Pero ang stigma ng lipunan ay nanatili. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa akin at sa mga bata. Congratulations, Marcos. Mia, sabi ni Tiago. Ang boses ay puno ng emosyon. Inabot niya ang 2 maliit na regalo para sa inyo. Salamat po, Papa Tiago, sagot ni Marcos. Ang salitang Papa ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagpatigil sa lahat. Tumingin si Tiago sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ayos lang ba. Tumango ako ng may kasamang ngiti. Hindi na namin kailangang magtago sa dilim. Hindi na namin kailangang magnakaw ng mga sandali sa ilalim ng ulan. Kumusta ka, Tala? Tanong ni Tiago habang naglalakad kami sa garden ng school, malayo sa karamihan. Mabuti na, Tiago. Ibinenta ko na ang karamihan sa shares ng Vega Transglobal. Nagtayo ako ng foundation para sa mga single mothers na katulad ko noon. Mas payapa na ang buhay ko ngayon, sagot ko. Nagsisisi ka ba? Tanong niya uli. Tumigil ako at tiningnan ng mga anak naming naglalaro sa malayo. Nagsisisi ako sa mga taong nasaktan natin. Nagsisisi ako na hinayaan kong ubusin ako ng galit. Pero ang mahalin ka, ang magkaroon ng mga anak na ito, iyon ang tanging katotohanan na nagligtas sa akin sa gitna ng mga kasinungalingan. Lumapit si Tiago at hinawakan ang kamay ko. Walang kaba. Walang takot na may makakita. Mayroon pa bang puwang para sa atin, Tala? Hindi na bilang espiya o bilang bawal na kasintahan, kundi bilang 2 taong gustong magsimulang muli. Tumingin ako sa langit. Ang hapon ay nagbibigay ng isang magandang kulay kahel. Ang sugat ay matagal maghilom, Tiago. Marami pa tayong kailangang patunayan sa mga bata at sa sarili natin. Pero siguro ito na ang tamang oras para hindi na tayo tumakbo. Hinalikan niya ang likod ng aking kamay. Isang simpleng halik, pero puno ng pangako. Ang aming kwento ay hindi nagsimula sa tamang paraan. Puno ito ng kataksilan, paghihiganti at sakit. Pero sa huli, natutunan namin na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi ang pabagsakin ang kanyang kaaway, kundi ang kakayahang itayo ang sarili niyang mundo nang hindi nawawala ang kanyang dangal. Ang forbidden fruit na aming tinikman ay nagdala sa amin sa impyerno. Pero ang pagtanggap sa aming mga pagkakamali ang siyang naging hagdan namin pabalik sa langit. Habang naglalakad kaming 4 palabas ng gate ng paaralan, naramdaman ko ang hangin ng kalayaan. Hindi ang kalayaan mula sa kulungan, kundi ang kalayaan mula sa nakaraan. Tapos na ang drama. Tapos na ang pagtatago. Sapagkat sa dulo ng bawat katanungan ng tadhana, ang pag-ibig na dumaan sa apoy ang tanging nananatiling totoo.